Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Malapit nang makasakay ang mga commuter sa tren na puno ng good vibes. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na gawing madali at komportable ang pag-commute ng mga Pilipino, maaasahan na ang mga istasyon at tren sa Metro Manila ay magkakaroon ng mabilis at libreng internet. Magkakaroon din ng mga improvement at smarter technology gaya ng contactless payment gamit ang inyong debit or credit card, smartphone o e-wallet. Pinag-aaralan din ang paggamit ng AI-powered security screening systems para mapabilis ang mga safety check. Ipapatupad ng Department of Information and Communications Technology ang libreng Wi-Fi sa lahat ng MRT station na may kasunod pang planong pagbibigay din ng libreng internet access habang nasa loob mismo ng tren. Nakikipagtulungan ang DICT sa mga telecommunication providers para makapagbigay ng mas malawak na bandwidth at mas maayos na internet coverage sa mga critical transit zones. Kasama na rin dito ang pagkakaroon ng in-station fiber networks at enhanced signal infrastructure. Ayon sa Department of Transportation, kapag naipatupad na sa MRT ang nasabing improvement, iro-roll out din ang programa sa LRT1 at LRT2. Sa pamamagitan ng mas matibay na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, binubuksan ito ang daan para hindi lang maging mas mabilis at efficient, kundi ay mabigyan din ng dignidad at mas maginhawang pagkukommute ang mga Pilipino. Sa tuloy-tuloy na pagtutok ng Administrasyong Marcos sa kalusugan ng mga Pilipino, inulat ng Department of Health ang pagtuloy ng pagbaba ng bilang ng mga bagong kaso ng dengue. Mula 12,050 new dengue cases noong March 2 hanggang March 15, bumaba sa 9,289 ang bagong kaso ng dengue na naitala pagdating ng March 16 hanggang 29. Iniuugnay ng DOH ang pagbaba ng mga bagong kaso sa pagpapatupad ng pinag-igting na vector control sa mga komunidad. Bukod pa rito, ang mas maagang pagkonsulta dahil sa health education program ay nakatulong din para maipababa ang case fatality rate. Naging mabilis rin ang pagbibigay ng sapat na medical attention para sa mga dumudulog sa dengue fast lanes ng DOH hospitals. Paalala ng DOH, huwag bitawan ang disiplina sa paglilinis at maagang paghahanda para sa tag-ulan at ituloy ang alas 4 kontra mosquito. Ito'y paanyaya sa lahat ng ilang mga kababayan natin ang alas 4 ng hapon para hanapin at sirain ang mga posibleng pinamumugaran ng lamok sa bahay, paaralan at mga lugar sa trabaho.
Good news pa rin po ang dating at ang dala para sa military uniformed personnel. Pinirmahan ng Pangulong Marcos Jr. ang RA 12177 na nagbibigay ng libreng legal assistance sa mga military at uniformed personnel. Bagay na ipinagpapasalamat ang Department of Interior and Local Government. Dito ay mabibigyan ng libreng serbisyo ng ang mga kawani ng AFP, PNP, BJMP, BFP, PCG, Bucor, at marami na may kinakaharap na sibil, kriminal o administratibong kaso dahil sa pagganap sa kanilang mga tungkulin. Sa ilalim ng batas na ito, siguradong may suporta silang legal na maaasahan para mas makapaglingkod sila sa bayan. Ilan lamang po yan sa mga good news natin sa araw na ito. Bago po tayo dumako sa ating briefing, ay kailan lamang po ay pinagtibay ang Fitch rating, ang BBB credit rating ng Pilipinas na may stable outlook. Ibig sabihin, maraming foreign investors ang handang magpautang sa Pilipinas at mababa ang interest dahil sa magandang economic fundamentals ng bansa. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, naging batayan din ng Fitch rating ang mga reforma na ipinatupad ng gobyerno para palakasin ang ekonomiya ng bansa. Inaasahan din ng Fitch rating na lalago ang ating ekonomiya sa 5.6%. Pinuri rin ng ahensya ang mga hakbang na ginawa ng gobyerno sa fiscal consolidation at pagpapababa ng budget deficit. Para mas maipaliwanag po ito at masagot ang inyong mga katanungan tungkol sa Fitch rating ng bansa, kasama po natin ngayon si Finance Assistant Secretary Neil Cabiles. Cabiles, good morning. Yes, hello, magandang umaga. Good morning. So, based as sa release ng Fitch ratings noong April 29, 2025, pinagtibay or inaffirm ang rating ng Pilipinas na BBB with a stable outlook. So first and foremost, ano ang ibig sabihin ng credit rating is that ang credit rating ay simple lang na actually measure ng kakayahan ng isang umuutang kagaya ng Pilipinas o ng pamahalaan ng Pilipinas sa kanyang kakayahan para bayaran o i-meet ang obligasyon nito o ang utang nito. Sa BBB rating, which is investment grade, ibig sabihin nito ay mataas ang kakayahan na makabayad sa utang at mababa ang chances na mag-default sa utang na ito. Ang importante na parte dito sa pag-affirm ng Fitch rating is yung outlook na stable. Base sa mga consultations namin ng credit ratings advisors ng mga bangko na tumitingin din ng credit quality ng Pilipinas at sa mga contacts namin mismo sa credit ratings, ang view ngayon sa karamihan is that either negative or even downgrade for most of the countries dahil sa geopolitical tensions and sa trade tensions. So the fact na nakakuha yung Pilipinas ngayon ng stable outlook shows the confidence na meron itong credit ratings agencies natin, particularly ng Fitch, sa Pilipinas. Just to point out kung ano yung factors na nagpa-affirm at nagbigay ng stable outlook ng rating ng Pilipinas ng Fitch. Ito ay ang continued na paglago ng ating ekonomiya, isa sa pinakamataas na paglago sa ASEAN. Ang malaking size ng ekonomiya natin mismo kumpara doon sa mga ibang mga tinitignan ng credit ratings na nasa BBB profile din. At ang fiscal consolidation o pagsunod natin sa medium-term fiscal framework kung saan pinapababa natin ang level ng utang at ng deficit natin dito sa bansa.
in terms of kung ano yung importance or ano yung halaga ng credit ratings. So, ang credit ratings, kung ipapakita niya na investment grade ka, na maganda ka, ibig sabihin, mababa yung cost ng iyong pag-utang. So, ibig sabihin, mababa ang interest na babayaran ng gobyerno para sa mga utang na kanyang gagawin para i-finance yung mga projects natin. So, mas mataas yung kakayahan ng gobyerno para makapag-deliver sa mga projects nito. Pangalawa, ang mataas din na credit ratings and investment grade ratings is actually also an indicator of investor confidence in the Philippines. So, that would actually bring in more investments dito sa ating bansa, and of course, mas marami din tayong trabahong aasahan sa mga investments na ito. Thank you. Thank you, ASEC Neil. First question, Harley Valbuena, PTV4. Hi, good morning, ASEC. Sir, in simpler terms, how will this positively impact the ordinary Filipinos? Yes, as we mentioned, no. So first and foremost, since mataas yung credit rating mo, mas mababa yung interest na babayaran kapag nangutang yung Pilipinas para isuportahan yung mga projects niya. So mas kung ganito yung mangyayari, mas mataas yung kakayahan natin para ma-deliver ng projects kasi makakahanap tayo ng mas murang paraan ng pagpondo nito. Pangalawa, since maganda yung credit rating mo, yung mga investors makikita nila na magandang investment destination ang Pilipinas. So pag mag-invest sila dito, definitely makaka-generate to ng trabaho. And it's particularly important ito ngayon kasi kung titignan nyo sa nangyayari dito ngayon sa trade tensions natin, yung tariffs ni Philippines relative to other ASEAN countries, mas mababa siya. So, yun pa lang, medyo nakakapag-attract na ng investments yon. Tapos, yun, may ka pa, may magandang credit rating ka pa. So, marami kang magandang balita na ibibigay sa investors na para pumasok dito. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. ASEC, good morning po. Morning. ASEC, in terms of pagbabayad natin ng utang, naging magandang rason din ba yun para gumanda yung standing natin? Ano ba yung track record natin sa pagbabayad ng utang? Yes, of course. Yung track record natin sa pagbayad ng utang ay maganda. Wala tayong recent history of any default. So that in itself was a good basis for us to actually have an affirmed rating of investment grade. ASEC, since yung hanggang kailan, ano yung coverage ng magandang track record natin sa pagbabayad ng utang? Since when? For the I can give you kung nag-start tayo ng BBB rating was actually as far back as 2017. The BBB rating from Fitch. Thank you po, ASEC. Do we have more questions for ASEC Neil? Okay. Vice Claire. Thank you po, Ase Cabiles. Napakagandang balita po niyan. Ibig sabihin ay wala pala tayong record ng default o sa pagbabayad ng utang kahit napakalaki po ng utang na naiwan sa atin noong nakaraang administrasyon. So, ibig sabihin nito ay hindi pala totoong itim ang kulay ng bansa sa ngayon.